Umabot sa mahigit 400 pamilya ang apektado ng pagbaha sa Zamboanga City. Samantala, isang babae naman ang nailigtas matapos matrap sa gitna ng rumaragasang tubig sa ilalim ng tulay sa Davao City. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dahil sa naranasang malakas na pag-ulan na nagresulta sa pag-apaw ng Tumaga River sa Zamboanga City, apektado ang ilang barangay sa lungsod noong linggo. Sa barangay Tetuan, nababad na sa tubig ang mga gamit ng bahay na ito matapos pasukin ng baha. Pahirapan din sa mga motorista ang pagbaybay sa kalsada na nagmistulang ilog bunsod ng baha. Samantala, sa sitio Kanukutan sa naturang barangay pa rin, makapigil hininga ang pag-rescue sa ilang individual na naliligo lang sa ilog nang biglang rumaragasa ang tubig. Gamit ang lubid, pinagtulungan ng BFP, CDRRMO Quick Response System at ilang residente na i-rescue ang nasa 23 individual na na-stranded sa gitna ng ilog na may mga malalaking bato. Na-rescue rin ang aso na isa sa mga nakaligtas. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Sa tala ng Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management Office, umabot sa 9 na barangay ang apektado ng pagbaha. Namahagi na rin ng tulong ang CSWDO sa mga apektadong residente. Tila hindi naman nalaman ng babaeng ito ang gagawin nang napalibutan na siya ng rumaragasang tubig sa ilog sa ilalim ng tulay sa Barangay Crossing, Bayabas, Davao City, Sabado sa hapon. Gamit ang lubid, matagumpay na na-rescue ang babae ng mga rumiresponding residente. Isinailalim naman sa state of calamity ang barangay Polonuling sa Tupi South, Cotabato matapos maitala ang pagbaha sa lugar noong linggo. Ayon sa LGU, 4 na purok at 4 na sitio ang apektado kung saan nasa 27 pamilya ang agad inilikas. Nagpapatuloy pa ang assessment at monitoring ng LGU sa mga apektadong residente, agricultural products at infrastruktura. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News.